I think we will take it one step at a time. Tingnan muna natin, unang-una, kailangan to ma-file, kailangan ma-refer sa Justice Committee, at ang gagamitin na nating rules ng impeachment ay yung bagong ipinasa ng Supreme Court na kailangan mag-conduct ng investigation sa House of Representatives. So, pag nangyari yon, ang unang hakbang nito ng Committee on Justice ay i-determine nila yung sufficiency in form. Then, pag nakapasa doon, di-determine yung sufficiency in substance. Pag nakapasa doon, magkakandak sila ng investigation doon pa lang sa Justice Committee. Pero part na to ng impeachment process. Hindi yung agarang botohan at itatransmit na sa Senado, kasi ang sabi ng Korte Suprema, kailangan mag-conduct ng committee hearing. Di magkakandak ng investigasyon rather sa House pa lang. At nagiging pabor yon dahil di lalabas na yung mga ebidensya doon pa lang sa level ng House, parang quadcom, di ba? Kasi kung mapupunta ka agad sa Senado yan, tapos magbotohan ulit sila na kung ano mang magic ang gagawin ng mga pro-Duterte senators para hindi lumabas yung mga ebidensya, hindi na naman makikita ng mga kababayan natin. Pero ito sa House pala makikita na, tapos after ng 60 days, maximum, magbobotohan yung mga congressman para kung dadali nila ito sa Senado, kung i-impeach nga nila si Sara. So, yun yung magiging step by step nito. We believe, dahil kumpiyansa kami dun sa ebidensya na nilabas namin, at least yung mga may personal knowledge ako, bukod pa ron sa mga Mary Grace Piatos na yan, na daang-daang milyon, pagka ito nalabas, mamumulat yung mga kababayan natin. At pag namulat yung mga kababayan natin, mas magiging madali ang desisyon ng mga representante ng taong bayan, yung mga halal ng bayan na representatives of the people. So, yun ang magdadala nun sa Senado. And sa Senado, basically uulitin yung naging investigasyon sa House. Makikita ng taong bayan muli yung mga ebidensya niyo. Okay. Doon na papunta yung tanong ko eh. So, after impeachment, nasabi nyo nga isang proseso na pwedeng mailabas sa mga ilabas Senator Trillanes na pwedeng magpababa mataas. Ano pa kasi, medyo maganda-ganda pa yung ratings ng Vice Presidente. Nakatingin na ako sa susunod na halalan kasi eh. So, habang nangyayari yan, pwedeng hindi mangyari yan, ano ba ang pwedeng gawing pagkilos ng iba na gustong lumaban sa kanya? Sabi nga nila, huwag ka daw magsasabi o magdedeklara ng maaga, pero wise pa ba yung mga ganyan na rule na hindi mo na magdedeklara samantalang na-enjoy nga yung yung limelight itong nakaupo ngayon? Ako I agree, Jovi, kasi itong impeachment, itong mga investigasyon na to, yung mga fina-file sa ombudsman, ito ay paraan para makilala ng mga kababayan natin yung tunay na pagkatao ng mga Duterte, hindi lang si Sara. Kasi marami pang nabubudol, maraming naluloko. Akala nila maayos itong mga ito. Pero pag nakita na nila yung mga ebidensya na yan, maliwanag na involved sila sa illegal drugs, involved na nagnanakaw sila ng pondo ng gobyerno, may ill-gotten wealth sila. Ngayon kung ikaw naman, alam mo nang magnanakaw ito, tapos gusto mo pa rin siya, pag naupo yan at ninakawan ka, huwag kang magreklamo. So, gano'n naman yung pananaw natin. Now, sa ibang banda naman, habang nangyayari yan, o kung hindi man mangyayari yan, obligasyon ng mga ibang nag-aspire na lumaban at pagka-presidente, kailangan magpakilala na kayo. Kasi hindi ito, lumipas na nung panahon, di ba, nung 2022, yung pa-cute politics na ayokong kandidato, i-delay na lang. Yan, nagpapasuyo ka. Di ba natalo na nga Natalo na nga kami noong 2022 kasi nagpasuyo yung kandidato, si VP Lenny. Tapos ngayon, ganun ulit gagawin natin. Ano naman yon?
kumbaga naghahanap naman tayo ng sakit ng katawan, ika nga, kung ganun pa rin ang gagawin natin.